Isang mapagpalang araw na naman mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa Lumang Tipan, sa ikalawang hari, Kabanata 5, talata 1 hanggang 11. So medyo mahaba po siya. So ito po tungkol sa kay Naaman, no? Yung pagpapagaling sa ketong ni Naaman. 2 Kings chapter 5 verse 1 to 19. No? Sabi po sa Tagalog, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na nangangalang Naaman. Mataas ang kanyang pagtingin sa kanya ng hari. Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari sapagkat sa pamamagitan niya ay pinapagtatagumpay ni Yahweh ang Syria sa mga kalaban. Si Naaman ay isang magiting na mandirigma, ngunit siya ay may sakit na ketong. Minsan ang taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Naging katulong ang dalagitang ito ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagalingin siya noon." Nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari at ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. Sinabi naman ng hari, "Sige, pumunta ka at magpapadala ako sa iyo ng sulat para sa hari ng Israel." Pumunta nga si Naaman sa may dalang 315 kilong pilak, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Ganito ang sabi sa sulat, "Mahal na hari, ang may dala nito'y si Naaman na aking lingkod. Nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang ketong." Nang mabasa ito ng hari ng Israel, pinunit niya ang kanyang damit at sinabi, "Ako ba'y Diyos na maaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin ang kanyang sakit? Baka naman umahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami." Nang mabalita nito ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, "Bakit kayo nababahala? Papuntahin ninyo siya sa akin upang malaman nilang may propeta rito sa Israel." Nalaman ito ni Naaman kaya't sumakay siya sa kanyang karawahe at pumunta sa bahay ni Eliseo. Kasama ang marami niyang kawal na nakasakay sa kabayuhan at mga karawahe. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, "Pumunta ka sa ilog Jordan. Lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong." Nang marinig ito, galit na umalis si Naaman. Sinabi niya, "Akala ko pa naman sasalubungin niya ako. Tatayo sa harap ko, tatawagin ang Diyos niyang si Yahweh at ikukumpas ang kanyang mga kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y pagagalingin. At bakit hindi na lang sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farfar na mas malinis kaysa alinmang ilog sa Israel? Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling?" Ngunit lumapit sa kanya ang kanyang mga lingkod at sinabi, "Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang ipinagagawa sa iyo ng propeta, di ba't gagawin ninyo iyon? Gaano pa iyang pinaguhugas lang kayo para luminis?" Kaya pumunta rin si Naaman sa ilog Jordan at naglublob ng 7 beses gaya ng ipinagbibilin ng propetang si Eliseo. Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at kuminis ang kanyang mga balat tulad ng kutis ng bata. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay bumalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel. Narito pagdamutan ninyo itong aking nakayanan." Sinabi ni Eliseo, "Saksi si Yahweh ang buhay ng Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tatanggap ng kahit ano." Pinilit siya ni Naaman, ngunit talagang ayaw niyang tumanggap. Dahil dito sinabi ni Naaman, "Kung ayaw ninyo itong tanggapin, maaari po bang mag-uwi ako ng lupa mula rito? Kakargahan ko ng lupa ang aking 2 mula. Mula ngayon, hindi na ako mag-aalay ng handog na susunugin sa sinumang Diyos liban kay Yahweh."
At sana ay patawarin niya ako sa gagawin ko. Kasi pagpunta ng aking hari sa Rimon upang sumamba, isasama niya ako at kasama ring luluhod. Sana'y patawarin ako ni Yahweh sa aking pagluhod sa templo ng Rimon. Sinabi sa kanya ni Eliseo, humayo kang payapa. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos at muli tayong mag-aaral ng kanyang mga salita. No? So, ito pong si isa po siya sa mataas, no, na opisyal ng hari ng Syria. At dito ay siya ay nagtatagumpay, no, sa lahat ng kanyang digmaan na kanyang hinaharap. At dito, itong passage nito ng Bible, isa ito sa mga mahalagang na pangyayari na kung saan itong si Naaman hindi ito Hudyo, no? Hindi ito lipi, no, ng mga Israel, hindi ito Israelita, hindi ito Hudyo, no? Kasi isa siyang kawal ng Syria, no, ng Syria. At dito may kita natin na kahit, no, hindi siya Hudyo, ay siya ay nagtatagumpay sa tulong ni Yahweh, no? Kaya kapag sinabing ni Yahweh, at ibig sabihin to, yung Diyos, no? Diyos ng Israel, no? Kasi siyempre yung Diyos naman natin, hindi lang yan Diyos ng Israel, di ba? Kaso lang siyempre mas mas kilala. Kapag sinabi mong Yahweh, mas kilala. Alam natin na yung Israel, ito yung bayan ng Diyos, no? Pero alam naman natin na ang Diyos ay para sa lahat, di ba? Kaso siyempre dahil sa history at sa Bible, ang tinatawag na bayan ng Diyos, ito yung Israel, no? Israel. Pero siyempre yung Diyos natin is para sa lahat. So dito may kita talaga natin na pinapatunayan lang na siya ay hindi lang Diyos ng Israel, no? Kundi siya ay Diyos din ng ibang bansa, no? Kahit pa sa Old Testament ay may kita natin, no? Pwede, para masasabi mo bakit sinamahan ng Diyos, hindi naman ito Hudyo, hindi naman ito Israelita, itong kawal na ito, kaaway pa nga ito ng ng Israel, no? Pero bakit siya sinasamahan ng Diyos, di ba? Kasi siyempre kung siya ay namumuhay sa prinsipyo ng Diyos, talaga sasamahan din naman ng Diyos yun eh. No, ito, tingnan lang natin, no, sa buhay natin ngayon. Maraming mga tao umuunlad sa pamumuhay. No? May mga inchik. No? Masabi natin, may iba nga, hindi naman Kristiyano. No? Iba naman yung Diyos na pinaglilingkuran nila, pero umuunlad, gumaganda yung buhay nila. Kasi bakit? Kasi namumuhay na, hindi sila katulad ng Diyos na sinasamba natin. Iba yung Diyos nila. Pero ang kasi is, namumuhay sila dun sa prinsipyo ng Diyos eh. Ng tunay na Diyos. Diba? Anong prinsipyo yun? Namumuhay sila ng matuwid. Diba? Namumuhay sila ng na nagsisipag sila. Diba? Kasi kahit sabihin mo Kristiyano ka, kung tamad ka naman, no? Yung mahirap minsan, no? Sasabihin mo Kristiyano tayo, naniniwala tayo sa tunay na Diyos, pero tamad naman tayo. Tapos magrereklamo kayo, itong mga tao to, hindi naman iba naman yung Diyos na pinaglilingkuran nila, iba naman yung Diyos nila. Pero gumaganda buhay nila, no? Pero ikaw hindi. Kasi bakit? Kasi sila masisipag sila eh. Di ba namumuhay siya sa prinsipyo ng Diyos eh. Kaya sabi nga ng Diyos, yung tamad, wag pakainin, di ba? Di ba? Kristiyano ka nga, no? Naniniwala ka nga sa Diyos, tamad ka naman. Tapos magrereklamo ka, bakit yung mga taong hindi naman yung Diyos mo, yung Diyos nila, di ba? Pero gumaganda pamumuhay nila. Hindi naman sila Kristiyano, pero gumaganda buhay nila kasi masipag sila eh. Di ba? So, kaya nga may kita natin doon. Siyempre, yung kakainin mo, sinabi nga yung kay Adan, di ba? Yung kakainin mo, lahat ng bagay, gagaling sa pawis mo. Di ba? Gagaling sa pawis mo, lahat ng kakainin mo. Kung gusto mo mulad buhay mo, pagpapawisan mo. Mahilig sila magpapawis eh. Sa'yo nga, Kristiyano ka nga, pinagpapawisan ka lang kapag kumakain ka. Di ba?
So, kaya may kita natin dito is, kahit ang pinakano lang naman po dito is, kahit hindi siya Hudyo, hindi siya salipin ng Israel, may kita natin na kapag ang tao ay namuhay, no, sa prinsipyo, sa pamantayan ng Diyos, sasamahan talaga ng Diyos yan. Diba? Lalo kung nang ginagawa lang ng kawal na ito, ng pinuno na ito ng kasandaluan, mga kawal is matuwid naman yung kanyang pamamalakad, no? At ito ay naka-base sa kanyang tungkulin, diba? Ginagawa niya ng tama yung kanyang tungkulin, yung kanyang obligasyon, samahan yun ng Diyos di ba? Kahit hindi naman Hudyo yun, no? Kahit hindi naman Israelite, kasi sabi ng Bible yan, pinagtatagumpay siya ni Yahweh. Ang pinakano din is, nagtatagumpay siya dahil sinasamahan siya ng Diyos. Sinasamahan siya ng Diyos. Siyempre, ang tao na, doon pa lang, na sinasamahan siya ng Diyos, masasabi natin na ang taong ito is matuwid. No? Di ba? Matuwid. Kasi, bakit? Kasi, sinamahan ng Diyos Di ba? Ano po bang explanation na i-explain mo doon? Bakit siya sinamahan ng Diyos? Kung masama yan, alang naman nga samahan ng Diyos yan. Ibig sabihin, mabuti siya. Mabuti siyang kawal, mabuti siyang leader. No? Mabuti siyang opisyal. Di ba? So, kaya siya sinamahan ng Diyos Pero yung naging problema lang is, meron siyang karamdaman. No? Siya ay may sakit na ketong. Alam naman natin ng time na ito, wala pang gamot sa ketong, 'di ba? Wala pang gamot 'yon. At talagang pag sinabi nating walang gamot, himala na lang yung hinihintay mo, no? Naghihintay ka na ng himala na may maganda o gumaling ka. Yung paggaling mo is himala na lang talaga. Kasi nga wala pang gamot, wala pang lunas sa sakit na ito. 'Di ba? At ang sabi doon, pero siyempre alam na natin na yung ketong kung sa batas ng Diyos sa mga Israelita ay ito ay bunga ng kasalanan. Kasi pag ikaw ay may ketong, outcast ka agad, no? So kaagad, sineseparate ka na agad, no? Madumi ka, no? Sa tingin nila is madumi ka, no? So dito mga kapatid, sinabi nito sa kanyang Panginoon. At kasi nga yung isang mandirigma ay sabi doon, minsan ang taga Syria ay nakabihag ng dalagitang Israel, no? So may isang dalagitang Israel na nabihag. At ito ay naging katulong ng asawa ni Naaman. Kaya nang sinabi ng itong dalagitang Israelitang ito sa asawa ni Naaman, na sinabi doon, sinabi niya sa kanyang Panginoon, kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagangin siya niyon. Nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari at ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israel. Di ba? So may kita natin doon, pagkarinig ni Naaman, doon pa lang mga kapatid, nagkaroon siya ng pag-asa. Di ba? Nagkaroon siya ng pag-asa kasi magandang balita yun di ba? Yung kanyang karamdaman ay mayroon ng kalunasan, no? Na pag siya ay lumapit sa propeta sa Samaria, alam natin si Eliseo yun, no? Kapag siya ay lumapit sa propeta ng Diyos, ay merong good news, no? Merong mangyayaring maganda sa kanya, di ba? So magandang balita yun So ganoon yung magandang balita, yung salita ng Diyos, nagbibigay yun ng inspirasyon di ba? Yung nawawalan ng pag-asa ay magkakaroon ng pag-asa. Yung naghahanap ng himala ay makakakita ng himala. No? Kaya nga sabi, ayon sa iyong paniniwala, mangyayari ang lahat ng bagay ayon sa iyong paniniwala, ayon sa iyong pananampalataya. Di ba? Sinabi naman ng hari, sige, no? Dahil siyempre, malakas siya sa hari, no? Kasi nga, dahil nagtatagumpay yung kanilang kaharian, dahil kay Naaman, siyempre, kung ikaw hari, ayaw mo may masamang mangyari sa right hand mo. No? Masabi natin right hand mo. Yung taong malaki yung naitutulong sa inyong kaharian. No? Mas gusto mong tumagal yung buhay niya. Kaya nang sinabi sa kanya, automatic, no? Gumawa agad ng sulat ang hari ng Syria.
Pumunta nga si Naaman, no? May padala siya, sabi ng hari, magpapadala ko ng sulat para sa hari ng Israel, no? So pumunta naman si Naaman, may dala siyang 315 kilong pilak, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kausaotan. So grabe, no? Grabe yung dala niya, 315 kilong pilak, no? Tapos 6,000 pirasong ginto. 6,000, haleluya. 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat ng hari. At dahil dun sa surat ng hari, natakot, no? Kinabahan yung hari ng Israel. Kasi ang sabi doon, mahal na hari. Ang may dala nito'y si Naaman na aking lingkod. Nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang keto. Di ba? Kasi may mga tao, lalo na yung sa mga yung mga mga sinanguna, sa amin kasi sa Ilonggo, sinanguna. No? Yung mga 100 mga ilang century pa, 'di ba? Inaano kasi nila kapag ikaw ay hari, parang ang tingin na sa iyo Diyos, no? Kita mo doon sa Egypt yung Parao, no? Kinukonsider na nila na Diyos no? Yung ano man yung lalabas sa mga parao kaya sa mga hari, inaano nila na yon, salita ng Diyos, no? Parang ganoon sa kanila no? Na parang meron silang supernatural na meron silang kapangyarihan, no? Na magpagaling. Something may ganun, may ibang na sa mga ancient na ganun yung kanilang paniniwala. So nang mabasa ito ng hari ng Israel, siya ay natakot, no? Nabagabag siya, pinunit niya yung kanyang yung kanyang damit. Sabi niya, ako ba'y Diyos na maaring pumatay at bumuhay? No? Sabi niya, bakit ka sa akin kaniya pinapunta ang taong ito? Pagalingin sa kanyang sakit. Baka naman umahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. No? Siyempre, right hand ng hari yun Tapos pinadala sa iyo, kung mamatay yun, di ba? Malaking digmaan yun, no? So, siyempre. Pero nang nabalitaan ito ni Eliseo, no, sinabi sa hari, bakit ka nababahala? Papuntahin ninyo siya sa akin upang malaman niyang may propeta rito sa Israel. No? So yun ang agad ni Eliseo, papuntahin mo sa akin, no, huwag kang mabahala. So nang nalaman ito ni Naaman, sumakay agad siya sa kanyang karwahe, pumunta doon sa bahay ni Eliseo. Pero may kita natin dito, hindi naman siya hinarap ni Eliseo. No? Pinasabi niya lang, alam naman natin si Gehazi, ito yung right hand din ni Eliseo, di ba? Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa Ilog Jordan, dumubog ka ng 7 beses at magbabalik at sa dati ang iyong katawan, gagaling ang iyong ketong. No, pinasabihan lang hindi naman siya nirapitan ni Eliseo personal, hinarap si Naaman, kundi pinasabi niya, no? Pumunta ka doon sa Ilog Jordan at lumubog ka ng 7 beses. So may kita natin dito ang sabi niya at gagaling ka. Nang marinig ito, galit na umalis si Naaman, no? Nagalit siya. Kasi siyempre hindi siya hinarap. No? Akala ko pa naman, sabi niya, sasalubungin ako. Tatayo sa harapan ko, tatawagin ang Diyos niyan si Yahweh at ikukumpas ang kanyang mga kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y pagagaling. Dito pa lang makikita mo na yung faith without action is dead. Diba? Kasi ang niyang gusto niya lang na wala na siyang gagawin. No? Na pagdating doon, pagagalingin na lang siya ng Diyos sa pamamagitan ni Eliseo. Which is hindi, di ba? Kasi siyempre, kung gusto mong yung himala, kung gusto mong dumating sa buhay mo, meron kang dapat gawin. Di ba? Kaya nga faith without action is dead. So dito pa lang pinapakita na kailangan niya aksyonan, no? Yung sinabi ni Eliseo. Kung gusto mong gumaling, gawin mo to. No? May kondisyon. Ba? Kung gusto mong pagpalain, no, itong gawin mo. Ito yung sinasabi ng Diyos na gawin mo. Kaya nga doon sabi kong mga kapatid, no, kung ikaw ay namumuhay sa prinsipyo ng Diyos, sasamahan ka ng Diyos. Ganun lang naman po yun. Di ba? Kung yung ginagawa mo, sinasabi mong kilala mo yung Diyos, pero yung ginagawa naman natin hindi tama, hindi man naayon sa kalooban ng Diyos, paano tayo sasamahan ng Diyos? Di ba? At ang sabi pa ni Aman, at bakit hindi na lang sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farfar na mas malinis kaysa alinmang ilog sa Israel? Hindi pa pwede doon na lang ako maligo para gumaling?
Siyempre siguro iniisip ni Naaman, may sakit na nga ako ng ketong, tapos doon pa ako lulublob sa hindi malinis, di ba? Kasi kung titingnan natin, di ba? Siyempre, kung may sugat ka, siyempre dapat ang ipanglilinis mo, yung malinis na tubig. Diba kasi magkakaroon ka ng infection eh. No? Imbes na gumaling ka, baka mas lalo pang lumala yung sakit mo sa balat. No? So siguro yun ang naisip ni Naaman. 'Di ba? Yun ang naisip ni Naaman, dapat ito. Pero iba kasi yung pamamaraan ng Diyos eh. 'Di ba? Iba yung pamamaraan ng Diyos. Sabihin, wala na bang Sabihin, bakit hindi na lang sa ilog ng Damascus tulad ng Abana at ng Parpar na mas malinis kaysa alinmang ilog sa Israel? Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling? So kasi yung pananampalataya mo doon, hindi naka-base kasi sa nakikita mo eh. 'Di ba? Ang ano doon is yung pagsunod mo. Paano ka susunod doon sa paano kailangan mong yung pananampalataya mo ay may kalakip na gawa at paano mo yung susundin. 'Di ba? Susunod ka hindi dahil sa gusto mo, no? Hindi ikaw yung pipili, 'di ba? Ikaw yung may kailangan tapos ikaw yung magde-demand. 'Di ba? Minsan ganoon may mga tao minsan, no? Siya yung may kailangan sa Diyos pero demanding. Bakit hindi na lang, no? May request pwede naman sana eh. Iba kasi yung pamamaraan ng Diyos eh. 'Di ba? Doon natin makikita na hindi sa hindi doon sa pananaw natin eh, hindi doon sa nakikita natin eh. Kasi kung titingnan mo talaga, bakit doon madumi nga doon eh, no? Imbes na gumaling ka doon, baka madagdagan pa. 'Yun ang iisipin mo eh, 'di ba? Ayaw ng Diyos kasi yung mananangan tayo sa karunungan natin. Kasi yung pananampalataya minsan beyond yan sa alam mo eh, 'di ba? Basta sabi ng Diyos, gawin mo. Hindi gawin mo. Samahan mo ng pananampalataya. Huwag mo na kasing questionin. Yung kasing problema minsan, di ba? Wine-question natin ang Diyos. Yun ang gusto ng Diyos eh. Doon ka lumublob. Ba't mo questionin? Di ba? Maraming mga mananampalataya ganyan, di ba? Bago mo nang sumunod magque-question pa no? Bakit? Huwag na, yung nga yung pinuutos ng Diyos eh. Di ba? Sino ba tayo para questionin natin ng Diyos? Sabi ng Diyos, gusto mo ba gumaling o hindi? Gusto mo ba? Hindi. Gusto mo? Ayaw mo, di ba? Walang mawawala sa Diyos eh, di ba? So, pero sinabihan naman siya ng kanyang mga tao, ng mga lingkod niya, no? Sabi niya, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang ipagawa sa iyo ng propeta, di ba't gagawin ninyo? Gaano pa yung paghuhugas lang kayo na para luminis? Kaya pumunta rin si Naaman sa Ilog Jordan at naglublob ng 7 beses gaya ng ipinagbibili ng propetang si Eliseo. Nabalik nga sa dati ang kanyang laman at kuminis ang kanyang balat tulad ng kutis ng bata. Hallelujah. No? Yung kanyang balat ay naging balat ng bata. Hallelujah. So may kita natin dito yung sinunod niya no? Sinabi 7 beses na paglublob. Hindi niya ginawang 6, hindi niya ginawang 8. No? So, exact. No? Yung kasi ang gusto ng Diyos, pag susunod ka, yung insakto. Diba? Walang bawas, walang dagdag. No? Kung ano yung inuutos sa'yo, yun lang ang gawin mo. No? Yun ang pinapagawa sa'yo eh. Huwag mo nang dagdagan, huwag mo nang bawasan. No? Kasi yung 7 na yun, perfect na yun eh. Complete na yun. Diba? Yung number 7 is perfect. Perfect number kasi yun eh. Di ba? So, huwag mong dadagdagan. No, kung ano yung inutos sa'yo, yun lang gawin mo. 7 lang. Di ba? At dahil doon sa ginawa ni Naaman, gumaling. No? Gumaling siya at kuminis pa yung balat niya. Hallelujah. No? Naging katulad ng balat ni brother. Hallelujah. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay bumalik kay Eliseo at sinabi, ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ng Diyos ng Israel. Alam niyo kung bakit doon siya pinalublob, doon sa Ilog Jordan, hindi doon sa mga malilinis na Kasi pwede kasing sabihin ni Naaman, hindi, gumaling ako kasi yung pinaliguan ko, yun ang pinakamalinis na ilog.
no, sa lugar na yun. Pwede sabihin na, ay, hindi ako gumaling dahil sa Diyos. No? Hindi Diyos yung nagpagaling sa akin, hindi yung Diyos ng Israel. Kundi yung nagpagaling sa akin kasi malinis yung ano no? Siguro kaso kailangan ko lang talagang ano kasi, yun lang talaga kailangan ko lumublob doon para luminis, no? Luminis ako dahil doon sa ilog, hindi, di ba? Kaya doon sa pinalublob, hindi doon sa sa mga malinis ng mailog, doon sa pinalo para ipakita sa kanya na gumaling siya dahil sa pagkilos, dahil gawa ito ng Diyos. Di ba? Kasi kahit anong scientific na mo, mahirap i-explain yun di ba? Kasi nga sabi ko nga, di ba? Pag tayo nga may mga sugat may mga allergy, hindi ka pwedeng maano-ano mga maduming tubig kasi may irritate yun mas lalong lalala pa nga So kasi bakit doon? Kasi yung pinaka-purpose din is ipakita kay Naaman na totoo yung Diyos ni Eliseo. Totoo yung Diyos ng Israel. Di ba? Oh. Kasi kahit sinong kahit sino pang mga dalubhasa doon magtataka, gumaling ka sa ilog ng Jordan? Ang dumi doon, di ba? Hindi naman ganun kalinis 'yun. Kahit sila mismo mawawonder sila. Oh. Di ba? Ganun pagkumbilos ang Diyos. Yung hindi ka panipaniwala. Di ba? Yung hindi ka panipaniwala, doon ka maniwala. Yan. Kasi doon mo papatunayan, hindi ka panipaniwala. Pero nangyari. So, ibig sabihin, may divine na touch ang Diyos doon. Gawa talaga ng Diyos. Kaya makita natin, ang kagandahan doon is napatunayan niya sa sarili niya, ni Naaman, na walang ibang Diyos ibaba ng lupa. Kasi maraming Diyos ang mundong to kundi ang Diyos ng Israel. Lahat kasi ng mga bansa, maraming mga Diyos yan. Yung sinasabi ko. Pero ngayon, napatunayan niya na walang ibang Diyos. Totoong Diyos, sabi niya. Kundi yung Diyos ng Israel. At dahil doon, nag-offer siya, pagdamutan niyo na po itong nakayanan. Ngunit sinabi ni Eliseo, saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos na aking pinaglilingkuran, hindi ako tatanggap ng kahit ano. Kasi alam ni Eliseo na gumaling si Naaman hindi dahil sa kanya, kundi dahil ito sa Diyos. At wala siyang doon, ayaw niyang makibahagi. Ayaw niyang umagaw sa glory ng Diyos. Ayaw agawan ng glory ang Diyos. Parang yung pasasalamat is ayaw niyang yung lahat ng pasalamat, yung lahat ng thanks, gratitude dapat nasa Diyos. Hindi sa kanya. Kasi mayroong mga tao minsan na kapag ginamit ng Diyos, may gumaling, minsan inaangkin niya na yung, uy, diba? Hinted ako kasi gumaling. Minsan inaangkin na natin na gumaling yung tao dahil sa atin. Pinagpala yung tao dahil sa atin. Nakalimutan natin na kung hindi dahil sa Diyos, hindi naman sila pagpapalain. Maganda talaga itong si Eliseo. Hindi niya inagawan. Dahil dito sinabi ni Naaman, kung ayaw ninyo itong tanggapin, maaari po bang mag-uwi ako ng lupa mula rito? Kakargahan ko ng lupa ang aking 2 mula. Mula ngayon, hindi na ako mag-aalay ng handog na susunugin sa sinumang Diyos liban kay Yahweh. So, kumuha siya ng lupa. Yung lupa galing doon sa Israel, di ba? Kasi doon na siya doon na siya mag-o-offer, doon na siya mag-aalay ng kanyang handog para sa Diyos. At sana ay patawarin niya ako sa gagawin ko. Kasi pagpunta ng aking hari sa Rimon upang sumamba, isasama niya ako kasama ring luluhod. Sana ay patawarin ako ni Yahweh sa aking pagluhod sa templo ng Rimon. Sinabi sa kanya, Eliseo, umayo kang payapa. Kasi ang Diyos naman alam niyang si Naaman ay tumutupad lang sa kanyang tungkulin bilang kawal ng hari ng Rimon. Diba? Inuunor kasi ng Diyos yun Inuunor ng Diyos yun kasi ginawa mo lang naman yung tungkulin mo Prinsipyo kasi ng Diyos yun Diba? Sundin mo yung namumuno sa'yo. Sundin mo yung nakatataas sa'yo. Sundin mo. Pag hindi mo kasi sinunod, magkakaroon ng problema sa Diyos. Di ba? Pwede mo sabihin ng iba, nakakilala na to na, alam niya na yung tunay na Diyos, bakit pa siya, di ba? May tungkulin siya Di ba?
Sinabi pa nga sa kanya, humayo ka. Ang importante doon, alam ni Naaman kung sino yung Diyos na kanyang aalayan. Di ba? Kaya nga naman kita dito, hinihingi niya alam niyang mali no? Pero ang doon is, sana ipatawarin ako sa akin gagawin. Kasi wala siyang magagawa Under siya ng hari. Kailangan niyang sumunod. Doon pa lang kailangan niyang sumunod. Di ba? Kaya makikita natin kung gaano kahalaga yung pagsunod sa Diyos. Di ba? Kasi si Naaman, hindi man siya Israelita, before niya na-meet si Eliseo, sinasamahan na siya ng Diyos. Kasi bakit naging tapat siya sa kanyang tungkulin? Tamat siya sa pagsunod sa kanyang hari. No? Makikita natin yung mabuti siyang kawal. Kaya pinagpapala pa rin siya ng Diyos. Even though na hindi siya Israelita. So ganun ang Diyos mga kapatid Di ba? Huwag tayo minsan para tayo nagtatampo sa Diyos. Di ba? Bakit ito? Hindi man itong mga nagsisimba, hindi man ito naglilingkod sa Panginoon, pero ang gaganda ng buhay nila. Yung nga yung masaklap doon. Tayo na nagsasabi na kilala natin ang Diyos, naglilingkod tayo sa Diyos. Pero ang tanong ba, namumuhay ba tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos? Namumuhay ba tayo sa prinsipyo ng Diyos? Sila, totoo nga, yung pinaglilingkuran nilang Diyos, iba. Kaso namumuhay naman sila sa prinsipyo ng Diyos. Ganun lang yun Sabi nga, yung tamad, wag pakainin. Mas masipag sila. Tayo, sabi natin, may Diyos. Kasi lahat na lang, pinaubayan na lang natin lahat sa Diyos. Wala na tayong ginagawa. Di ba? Kaya nga ito si Naaman, yung pananampalataya kasi may aksyon yan mga kapatid. Hindi pwede kasi lahat na lang ibibigay natin sa Panginoon. Kahit yung kagalingan nga ni Naaman, may ginawa pa rin siya. Pero alam natin na ang Diyos ang nagpagaling sa kanya. Pero may ginawa siya, yun? Yung pagsunod niya sa inuutos ng Diyos. Yun lang mga kapatid. Nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. Na turuan tayo na patuloy na sumunod sa Kanya ayon sa Kanyang kalooban upang ang pagpapalay ating patuloy na mai-enjoy. At itong pagpapalang ito ay mas lalong maglapit sa atin sa Diyos. At tayo ay gumanap, tayo ay kumilos ayon sa pananampalatayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. So yun lamang mga kapatid, God bless sa ating lahat.